Ang naasaguman, ang mga babaeng tulad mo, Trina, ay walang silbi kung hindi marunong magpasailalim sa dangal ng pamilyang ito. Ituloy mo ang pagluhod at humingi ng tawad sa ating mga bisita para sa kahihiyang idinulot mo. Ang boses ni Doña Belinda ay malamig matalim na parang talim ng kutsilyong humahati sa ingay ng masayang fiesta sa loob ng mansyon. Sa gitna ng malawak na sala na napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak at kumukutitap na chandelier, na natiling nakatayo si Trina. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagtitimpe na halos sumabog na sa kanyang dibdib. Anong mga matapanog ang mga bisita, mga kilalang tao sa lipunan na pilit na nagbubulungan ay nakatuon sa kanya. Ang bubawat sulyap ay parang isang palaso na tumutusok sa kanyang balat. Ang utos na magpagmamano, isang tradisyong dapat ay simbolo ng paggalang, ay ginamit ni Doña Belinda bilang isang posas upang ipahiya siya sa harap ng buong barangay. Ang lahat ay dahil sa isang kasinungalingan, ang nawawalang sasakyan ng pamilya na pilit na ibinibintang sa kanyang kapabayaan. Sa hindi kalayuan natatanaw ni Trina si Leandro. Nakasuot ito ng mamahaling suit, humahalakhak habang may kausap na babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestida, si Yeta. Ang kamay ni Leandro ay nakapatong sa bewang ng babae, isang kilos na puno ng pagmamahal na matagal na niyang hindi nararamdaman mula rito. Ang sasakyang ipinag-aakusa sa kanya ay kasalukuyan nilang ginagamit at alam na alam ni Trina ang katotohanan dahil ang GPS tracker sa kanyang telepono ay patuloy na nagpapadala ng lokasyon ng motel kung saan ito huling ipinarada ng kanyang asawa. Ang bawat paghinga ni Trina ay tila may kasamang bubog. Hinawakan niya ang singsing sa kanyang daliri, ang tanging piraso ng metal na sumasaksi sa mga taon ng kanyang paghihirap para itayo ang negosyong pinakikinabangan ni Leandro. Bakit niya kailangang dumanas ng ganitong uri ng pagtataksil sa loob ng sariling tahanan? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, ngunit wala siyang boses na makapagsabi ng katotohanan. Napatingin siya kay Doña Belinda na ngayon ay nakataas ang kilay naghihintay na lumapat ang noo ni Trina sa kanyang kamay. Ang bawat segundong lumilipas ay isang habambuhay na pagdurusa. Ramdam ni Trina ang pamamanhid ng kanyang mga palad habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang suot na bestida. Ang pagpapakumbaba na ito ay hindi na paggalang. Ito ay isang lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang dangal. Sa kabilang panig ng silid, nakita ni Trina ang paglingon ni Leandro. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang awa sa mga mata nito, bagkus sa isang matalim na babala, huwag kang magsusumbong, manahimik ka. Lalapit na sana si Leandro hindi para ipagtanggol ang asawa, kundi para bulungan ito ng isang utos. Sa boses na halos pabulong, ngunit puno ng pagbabanta, dumapo ang mga salitang ito sa pandinig ni Trina. Trina, huwag kang gumawa ng eksena. Kailangan ko ng karagdagang pondo para sa proyekto, kaya gawin mo na ang hinihingi ni Mommy. Ibigay mo ang credit card mo sa kanya bago matapos ang gabing ito. Ang pagbitaw ng mga salitang iyon ang naging huling patak na nagpuno sa baso ng kanyang pasensya. Ang pagmamahal na dati niyang ibinibigay ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang malamig at matalas na desisyon. Hindi na siya magiging biktima sa sarili niyang kwento habang dahan-dahang yumuyuko si Trina para gawin ang pagmamano isang ideya, ang nagliwanag sa kanyang isipan ng susi sa kanyang paglaya mula sa impyernong ito ay hawak na niya at sa tamang pagkakataon ito ang magpapabagsak sa kanila. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Pagkatapos ng kahihiyang idinulot ng fiesta, si Trina ay bumalik sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Dito sa harap ng kanyang computer, ang bawat dokumento na kanyang binabasa ay isang piraso ng ebidensya sa isang malaking laro ng panlilinlang. Hindi niya ipinahalata ang anumang pagbabago sa kanyang kilos. Sa harap ni Doña Belinda, na natili siyang tahimik, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara na walang bakas ng galit. Ngunit sa ilalim ng bawat folder na kanyang isinasara ay ang mga resibo ng mamahaling alahas at mga bayad sa hotel na ginamit ni Leandro gamit ang pera ng kanilang kumpanya. Pumasok sa kanyang opisina si Adelaida, ang abogado ng pamilya. Ang kanyang mga mata ay tila laging nagmamasid, may talas na hindi maitatago ng kanyang profesional na ngiti. Trina, kailangan nating ayusin ang mga financial report para sa susunod na quarter. Alam mong sensitibo ang sitwasyon ng kumpanya ngayon,
dahil sa mga chismis wika ni Adelaida habang inilalapag ang isang makapal na file sa mesa. Tiningnan ni Trina ang babae. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang pamilyar na kislap ang nahagip ng kanyang mga mata. Sa pulso ni Adelaida ay nakapulot ang isang gintong bracelet na may disenyong dahon, isang agimat na pag-aari ng kanyang yumaong ina. Ang pusong ni Trina ay tila tinakasan ng pintig. Paano napunta sa kamay ng abogadong ito ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap? Saan mo nakuha ang bracelet na iyan? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pait na hindi matago. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Adelaida, isang mabilis na pagngisi ang gumapang sa kanyang labi. Bago ito napalitan ng malamig na profesionalismo. Regalo ito mula sa isang taong malapit sa pamilyang Alcázar. Trina, huwag kang mag-alala, hindi ito mahalaga sa trabaho natin. Ang sagot na iyon ay higit pa sa sapat para kumpirmahin ang hinala ni Trina. May mas malalim at mas madilim na koneksyon sa pagitan ng abogado at ng kanyang asawa. Nang umalis si Adelaida, dali-daling binuksan ni Trina ang isang lihim na locker sa ilalim ng kanyang mesa. Doon nakatago ang mga dokumentong hindi pa niya nailalabas, mga kopya ng mga huling testamento at mga transaksyong bangko na nag-uugnay sa pangalan ni Adelaida at ng ama ni Leandro. Isang malaking palaisipan ang bumuo sa kanyang isipan. Hindi lamang siya kinakalaban ni Leandro at ng kanyang biyenan. May isang taong nagtatago sa ilalim ng maskara ng pagiging tagapagtanggol, naghihintay ng tamang pagkakataon para ubusin ang lahat ng mayroon siya. Maya-maya narinig ni Trina ang mga yabag ng paa ni Leandro sa hallway. Huminto ito sa tapat ng kanyang pinto. Ang bawat hakbang ay tila isang pagpapaalala sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo na tinapakan nito. Binuksan ng kanyang asawa ang pinto, nang walang katok ang mukha ay puno ng pilit na sweetness na tanging siya lamang ang nakakakita. "Honey, are you busy?" tanong ni Leandro. Ang boses ay malambing, isang tono na ginagamit lamang niya tuwing may kailangan siyang hingin. "Kailangan ko lang sana ng access sa corporate fund account. May emergency lang sa project, you know how it is." Tumingin si Trina sa kanyang asawa. Ang lalaking dati niyang pinagkakatiwalaan ay isa na lamang estranghero na may ngiting mapanlinlang. Sa kabila ng kanyang nadaramang pagkasuklam, huminga ng malalim si Trina at tumingin ng diretso sa mga mata ni Leandro. Sa loob ng kanyang kalooban, isang plano ang unti-unting nabubuo, isang bitag na handa na niyang ilatag. "Sige Leandro, ibibigay ko ang access na kailangan mo," sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. "Ngunit siguraduhin mong ang bawat sentimo ay mapupunta nga sa proyekto. Ayaw ko nang madagdagan ang mga isyong kinakaharap natin." Umalis si Leandro na may malapad na ngisi, kampanteng nakuha na naman niya ang kanyang gusto. Hindi nito alam na ang bawat pag-click ni Trina sa kanyang computer ay hindi pagbibigay ng pera, kundi ang pag-ayos ng isang digital na cordon na sa tamang paghila ay magdadala sa kanila sa kanilang katapusan. Pasya, ang langit sa labas ng bintana ay tila sumasalamin sa nagbabadyang unos sa loob ng tahanan ng mga Alcázar. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa mga bintanang salamin, lumilikha ng nakakarinding tunog sa bawat pagtama nito sa mga alulod. Sa loob ng study room, ang tensyon ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa siwang ng pinto. Hawak ni Trina ang huling ulat ng bangko na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang pera ng kumpanya ay hindi napupunta sa anumang proyekto. Ito ay nililipat sa mga pribadong account ni Yeta at sa mga offshore accounts na konektado sa pangalan ni Adelaida. Ang bawat pahina ay isang sampal sa kanyang mukha. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Leandro, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, habang sa likod niya ay nakasunod si Doña Belinda na may hawak na mga dokumento. "Trina, ano ang ginawa mo?" sigaw ni Leandro. "Sinubukan kong i-access ang account kanina at blanko ang lahat. Anong laro ang pinapasok mo?" Hindi sumagot si Trina. Nanatili siyang nakaupo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang panlabas na anyo ay nananatiling mahinahon. "Huwag mo kaming subukan." Trina, wika ni Doña Belinda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasuklam. "Ang lahat ng meron ka ay galing sa pamilyang Alcázar. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mo mababayaran kahit ilang buhay pa ang ialay mo. Paano mo nagawang i-freeze ang mga pondo ng asawa mo?" Utang na loob, mahinang tugon ni Trina. Ang boses niya ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang mapait na katotohanan. "Ang lahat ng ito ay pinaghirapan ko, Leandro.
Lahat ng kumpanya, lahat ng assets, lahat iyon ay binuo ko habang ikaw ay abala sa paggastos ng pera ko para sa ibang babae. Ang utang na loob ay hindi na umiiral sa sandaling pinili mong itapon ang tiwala ko. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Trina. Ang lakas nito ay nagpadulas sa kanya mula sa kinauupuan. Hindi siya umiyak. Ramdam niya ang pait ng dugo sa kanyang labi, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa hapdi ng kanyang pisngi. Lumayas kabulyaw ni Leandro, ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Hindi mo kailangan ng kahit ano mula sa bahay na ito. Ang lahat ng pag-aari mo ay legal na nakapangalan na sa kumpanya, at dahil sa ginawa mo, wala ka ng karapatan dito. Adelaida. Lumabas si Adelaida mula sa anino ng pinto, hawak ang mga papeles na nagpapatunay sa pagpapaalis kay Trina. Trina, ang mga legal na dokumento ay pirmado na. Wala ka ng claim sa bahay sa kumpanya o sa kahit anong asset. Umalis ka na bago pa namin tawagan ang mga autoridad para ilabas ka ng sapilitan. Sa harap ng lahat, naramdaman ni Trina ang pagguho ng mundo na kanyang itinayo ng may matinding pagmamahal. Tumayo siya, kinuha ang kanyang maliit na bag, at huling tiningnan ang mga taong kanyang pinaglaanan ng buhay. Wala siyang sinabing kahit ano. Sa gitna ng malakas na ulan sa labas, tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Ang bawat yabag niya sa sahig na marmol ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Nang tuluyang bumukas ang pinto sa harap ng mansyon, sinalubong siya ng malamig at malakas na buhos ng ulan. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng diretso, hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang buong pagkatao, hugasan ang lahat ng alaala ng pagpapanggap. Habang papalayo siya sa mansyon, tumingin siya sa likod sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pagpatay ng mga ilaw sa loob ng bahay. Ang kadiliman ay bumalot sa mansyon na dati niyang tinatawag na tahanan. Sa sandaling iyon, alam ni Trina na hindi siya natalo. Sa pagkawala ng lahat, sa wakas, ay nahanap na niya ang katotohanan. Wala na siyang utang na loob sa kanila. Ang kanyang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang gabuwal po. Ang gabi ay tila walang hanggang kadiliman, ngunit sa mga mata ni Trina, ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang landas. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa gitna ng buhos ng ulan, narating niya ang isang maliit na apartment na matagal na niyang inihanda bilang isang lihim na kanlungan. Hindi ito marangya, hindi ito katulad ng mansyong kanyang iniwan, ngunit ito ang tanging lugar kung saan walang nakakasakop sa kanyang kalayaan. Pinihit niya ang susi sa pinto. Pagpasok, ang lamig ng hangin sa loob ng silid ay yumakap sa kanyang basang kasuotan. Naupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa pintong bakal. Walang luha. Ang kanyang mga mata ay tuyo, matalim, at puno ng isang determinasyong hindi kayang buwagin ng anumang unos. Sa loob ng ilang minuto, nanatili lang siyang nakaupo, pinakikinggan ang pagpatak ng tubig mula sa kanyang damit patungo sa semento. Ang bawat patak ay isang pagpapaalala ng kanyang nakaraang buhay na unti-unti niyang binibitawan. Tumayo si Trina at nagtungo sa banyo. Kinuha niya ang isang matalas na gunting na nakatago sa loob ng kanyang kit. Sa harap ng lumang salamin na may bahagyang lamat, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang mahabang buhok na dati paborito ni Leandro ay basang-basa at nakadikit sa kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang talim ng gunting sa kanyang buhok. Ang bawat putol ay isang pasanin na nalalaglag sa sahig. Ang kanyang mahabang buhok ay nahulog, nag-iiwan sa kanya ng isang maikli at modernong estilo na nagpapalit sa kanyang hitsura, isang babaeng handa ng makipagdigma. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pag-ibig. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling hustisya. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang laptop. Dito sa loob ng isang lihim na partition ng kanyang hard drive, nakaimbak ang lahat ng kailangang armas, mga record ng mga transaction, mga mensahe, at mga video na nagpapatunay sa mga krimen ng pamilyang Alcazar. Inilabas niya ang isang maliit na burner phone na binili niya ilang buwan na ang nakalilipas. Nag-type siya ng maikling mensahe sa isang dating empleyado ng kumpanya na nananatiling tapat sa kanya, si Mang Tomas, ang dating head ng logistics, na pilit na pinatalsik ni Leandro dahil sa pagtutol nito sa mga illegal na operasyon. Mang Tomas, kailangan ko ang tulong mo. Ang laro ay magsisimula na. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang hinihintay ang sagot. Ang maliit na apartment na ito ay hindi na lang isang tirahan. Ito ay naging isang command center. Ang bawat pagkakamali ni Leandro, ang bawat kasinungalingan ni Yeta,
at ang bawat pagkukunwari ni Adelaida ay magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Kumuha siya ng isang tasa ng mainit na kape mula sa maliit na kalan. Habang hinahawakan ng mainit na tasa, naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang init ng marangyang mansyon, ngunit ito ang init ng tagumpay na unti-unting lumalapit. Sa labas ang ulan ay unti-unti nang humihina pinalitan ng isang malamig, ngunit malinaw na hangin ng madaling araw. Ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula na, at ang bawat hakbang niya mula rito ay magiging isang babala sa mga taong nag-akala na tuluyan na nila siyang napatay. Lumipas ang ilang linggo at ang mansyon ng mga Alcazar ay tila isang palasyo na unti-unting kinakain ng anay. Sa labas patuloy ang pagpapanggap nila ng karangyaan, ngunit sa loob ang kawalan ng perang galing kay Trina ay nagsisimula ng magdulot ng lamat sa kanilang relasyon. Isang hapon nakatanggap ng mensahe si Leandro mula sa isang hindi kilalang numero. Ipinapangako nito ang pagkakataong mabawi ang lahat ng nawalang pondo kung lalagdaan ang isang kasunduan sa isang bagong investor. Isang investor na ang pangalan ay nakatago sa ilalim ng isang shell company. Ang sakim na si Leandro na noon ay baon na sa utang dahil sa bisyo at mga luho ni Yeta ay hindi nagdalawang isip. Leandro, kailangan mo itong pirmahan agad ang bulong ni Adelaida habang inihahanda ang mga dokumento. Hindi nila alam na ang mga papeles na yon ay dumaan sa masusing pag-aaral ni Trina. Sa kabilang dulo ng linya, pinapanood ni Trina ang bawat kilos nila gamit ang isang nakatagong camera na iniwan niya sa opisina bago siya pinaalis. Ang bawat pagngisi ni Leandro, habang nag-iisip ng mga bagong luho na bibilhin, ay nagbibigay kay Trina ng kakaibang pakiramdam. Ang bawat pirma ni Leandro sa mga dokumentong iyon ay isang hakbang palapit sa hukay na siya mismo ang naghukay. Sigurado ka bang ligtas ito, tanong ni Yeta na nakasandal sa balikat ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang makukuha na nila ang yamang matagal na nilang inaasam. Walang duda, Yeta. Ang investor na ito ay naghahanap ng mabilis na balik ng puhunan. Sa oras na pumasok ang pera, aalis na tayo sa bansang ito at iiwanan na ang mga problemang iniwan ng babaeng iyon. Sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Pinanood ni Trina ang eksena sa kanyang screen. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng kanyang laptop. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na katarungan. Ang dokumentong pinirmahan ni Leandro ay hindi lamang isang investment agreement. Ito ay isang confession of fraud na nakabalot sa isang legal na kasunduan. Sa oras na pumasok ang pera mula sa dummy account, na ginawa ni Trina, automatikong magti-trigger ang mga audit protocols na maglalantad sa lahat ng kanilang nakaraang anomalya sa kumpanya. Nang matapos ang pirmahan, tumingin si Leandro sa camera na nakatago sa bookshelf, hindi alam na may nakatingin sa kanya. Trina, kung nasaan ka man, salamat sa pag-iwan ng lahat ng ito sa akin. Napakadali mong linlangin. Tumayo si Trina mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa bintana ng kanyang apartment. Tanaw niya ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw na kumukurap ay tila mga bituin na sumasaksi sa isang malaking trahedya na malapit ng maganap. Hindi siya sumagot dahil alam niyang ang pinakamagandang ganti ay ang pananahimik hanggang sa oras ng pagbagsak. Sige Leandro, bulong niya sa hangin. Magpakasaya ka sa iyong tagumpay. Dahil sa sandaling makuha mo ang perang iyan, mawawala ang natitira mong kalayaan. Ang bawat segundong lumilipas ay isang countdown. Ang perang pinapangarap ni Leandro ay hindi magdadala ng ginhawa, kundi ito ang magiging gapos na kukuha sa kanya. Ang bitag ay sarado na at ang susi ay hawak na ni Trina. Wala nang balikan para sa kanila. Ang bawat piraso ng ebidensya na natipon ni Trina ay parang mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo. Sa loob ng kanyang maliit na command center, isang folder ang nakabukas. Ito ay tungkol sa nakaraan ni Adelaida. Hindi lamang isang hamak na abogado si Adelaida. Siya ay ang anak sa labas ng ama ni Leandro, isang katotohanang itinago ni Doña Belinda sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang galit ni Adelaida sa pamilyang Alcazar ay hindi lang dahil sa propesyon, kundi dahil sa matagal na pagkakait sa kanya ng kanyang karapatan bilang isang lehitimong tagapagmana. Kaya pala, bulong ni Trina sa kanyang sarili habang binabasa ang mga lumang dokumento mula sa isang pribadong investigador. Hindi mo lang gustong sirain ang kasal ko, Adelaida. Gusto mong ubusin ang yaman ng mga Alcazar dahil sa tingin mo ay nararapat sa iyo ang lahat ng iyon. Sa isang marangyang cafe sa Makati, nagkita sina Adelaida
at ang isang dating kasamahan sa unibersidad na konektado sa mga ilegal na operasyon ng kumpanya. Hindi alam ni Adelaida na bawat salitang binibitawan niya ay naririnig ni Trina sa pamamagitan ng isang maliit na device na nakakabit sa ilalim ng mesa, kung saan sila nakaupo, isang device na nailagay ni Mang Tomas sa tulong ng isang waiter na pinagkakatiwalaan ni Trina. Ang lahat ng pondo ay ililipat na natin sa offshore account sa susunod na linggo, wika ni Adelaida. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kalkulasyon. Kapag nakuha ko na ang kinakailangang pirma ni Leandro sa huling batch ng documents, wala na silang matitira. Si Doña Belinda ay mapupunta sa nursing home at si Leandro, hayaan nating siya ang sumalo ng lahat ng kaso sa pag-embezzle ng pera ng kumpanya. Napahigpit ang hawak ni Trina sa kanyang earpiece. Ang plano ni Adelaida ay mas malalim pa sa inakala niya. Hindi lang pala Leandro ang traidor, pati ang sariling pamilya ni Leandro ay pinaglalaruan ng babaeng ito. Nang matapos ang pag-uusap, lumabas si Adelaida sa cafe at sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Hindi nito napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan ng kotse ni Trina. Sinundan ni Trina ang sasakyan ni Adelaida hanggang sa makarating ito sa isang lumang mansyon sa labas ng lungsod. Doon nakita ni Trina ang paglabas ni Adelaida at ang pagpasok nito sa isang silid kung saan nakatago ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya, ang mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng pag-ari ng mga Alcazar ay naipangalan na sa isang kumpanyang pag-ari ng ama ni Adelaida. Ang sakim mo, Adelaida, wika ni Trina, habang pinapanood ang bawat kilos nito mula sa monitor. Akala mo ay ikaw ang naghahari sa larong ito, pero hindi mo napapansin na ikaw ang mismong nagbibigay sa akin ng lahat ng kailangan ko para tuluyan kang makulong. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Trina. Kung si Adelaida ang nagpapanggap na kakampi ng mga Alcazar, habang unti-unting kinakain ang kanilang yaman, gagamitin ni Trina ang impormasyong ito para ilantad silang lahat sa isang iglap. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo kung gaano kabulok ang pundasyon ng pamilyang Alcazar. Sa pag-uwi ni Trina sa kanyang apartment, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan at para kay Adelaida ang katapusan ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang lahat ng mga papel na itinago ni Adelaida sa loob ng mansyong iyon ay magiging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. At sa sandaling dumating ang araw na iyon, walang kahit sino ang makakapigil sa hustisya na matagal nang hinihintay ni Trina. Sa loob ng mansyon ng mga Alcazar, ang hangin ay tila laging puno ng tensyon. Si Yeta na nakasuot ng mamahaling sutla ay kasalukuyang nakahiga sa sofa, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na kunwari ay may dinadalang buhay. Ang kanyang mukha ay pilit na ipinapakita ang pagod at paglilihi, isang pagganap na kahit ang pinakamahusay na artista sa telebisyon ay mapapahanga. Leandro, kailangan nating mapabilis ang divorce kay Trina, ang malambing, ngunit may diin na wika ni Yeta. Ang bata, nahihirapan na ako sa stress na dulot ng kasal ninyong hindi pa tapos. Hindi ito mabuti para sa anak natin. Si Leandro na bulag sa sariling kagustuhan ay tumango ng mabilis. Huwag kang mag-alala, Yeta. Inaayos na ni Adelaida ang lahat. Pagkatapos ng investment na ito, wala na tayong poproblemahin. Tayong tatlo na lang sa ibang bansa. Hindi nila alam sa kabilang linya ng kanilang telepono na nakatap ni Trina ay naririnig ang bawat salita. Sa kanyang apartment, inilabas ni Trina ang isang makapal na envelope. Ito ang resulta ng 3 linggong pagbabantay sa mga klinika at pakikipag-ugnayan sa mga medical na record na lihim na kinuha ni Mang Tomas. Ang totoo, ang ultrasound na ipinapakita ni Yeta kay Leandro ay peke. Ito ay kinuha mula sa isang online portal, inedit ang pangalan at ginawang mukhang orihinal. Ang kapal ng mukha mo, Yeta, bulong ni Trina, habang pinagmamasdan ng mga dokumentong medical na nagpapatunay na ang babaeng ito ay kailanman ay hindi nagbuntis. Nagpa siya si Trina na huwag itong ilantad agad sa mga pulis. Ang kanyang plano ay mas malupit, hahayaan niyang umabot ang kasinungalingan ni Yeta sa punto na wala na itong kawala. Ginamit ni Trina ang kanyang koneksyon para padalhan ng anonymous tip ang mga investor na hinihingian ng pera ni Leandro na nagsasabing ang asawa ng CEO ay mayroong kondisyong medical na hindi nagpapahintulot sa pagbubuntis. Isang hapon, habang nag-aabang si Yeta ng tawag mula sa kanyang doktor, nakatanggap siya ng mensahe. Hindi ito mula sa kanyang peking doktor. Ito ay isang scanned copy ng kanyang tunay na medical na record
mula sa isang ospital sa probinsya na nagpapakita ng isang operasyong ginawa sa kanya taon na ang nakalilipas isang operasyon na permanente. Nanlamig ang mga kamay ni Yeta. Ang cellphone ay muntik nang mahulog sa sahig. Sino ang nakakaalam nito? Sino ang nagtatangkang sirain ang kanyang plano? Maya-maya pumasok si Leandro sa silid. Yeta, may problema. Ang mga investor, kinu-question nila ang legitimacy ng ating family records. Sinasabi nilang may impormasyon silang naglalabas na hindi ka buntis. Ano? Sino ang nagsabi niyan? Sigaw ni Yeta. Ang kanyang boses ay nawala ang pagka-inosente. Leandro, naniniwala ka ba sa kanila kaysa sa akin? Sa kabila ng pinto nakikinig si Doña Belinda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang pagdududa na matagal na niyang ibinabaon ay muling bumangon. Lumapit siya sa pinto at tinulak ito ng malakas. Yeta, ang boses ng matanda ay parang yelo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil kung nalaman kong niloloko mo ang pamilyang ito, hindi lang pagpapaalis ang matatanggap mo. Ramdam ni Trina ang tagumpay mula sa malayo. Ang kanyang taktika ay gumagana. Ang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng magbanggaan at ang bawat isa sa kanila ay handa ng durugin ang isa't isa. Ang bitag ay hindi na lamang pinasok ng mga daga, ang mga daga ay nagsisimula na ring magkainan sa loob ng bitag. Ang mansion ng mga Alcazar ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang arena ng mga mababangis na hayop. Ang mga balita tungkol sa peking pagbubuntis ni Yeta ay parang apoy na mabilis na kumalat sa mga social circles ng mga Alcazar. Ang mga kliyente at investor na dati ay nag-aagawan para makipagnegosyo ay isa-isang bumabawi ng kanilang suporta. Sa loob ng living room, ang kapaligiran ay mabigat. Nakaupo si Doña Belinda sa kanyang silya, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel habang binabasa ang mga dokumentong inilapag sa mesa, mga ebidensya ng malawakang panloloko sa kumpanya. Leandro, sabihin mo sa akin na kasinungalingan ang lahat ng ito, sigaw ni Doña Belinda, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Ang kumpanya, ang pera, ang pagbubuntis ni Yeta. Lahat ba ito ay isang palabas lamang? Si Leandro na lulugulugo ang balikat ay hindi makatingin sa kanyang ina. Sa kabilang banda si Yeta ay pilit na nagpapanggap na umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng pag-iingat. Doña Belinda, maniwala kayo sa akin, may gumagawa ng lahat ng ito para sirain tayo. Si Trina, tiyak na si Trina ang nasa likod nito. Si Trina, natawang mapait si Leandro. Si Trina ay wala na sa bahay na ito ng ilang linggo. Siya ang taong pinagkaitan natin ng lahat. Pero heto tayo ngayon. Unti-unting nawawalan ng lupa sa ilalim ng ating mga paa dahil sa sarili nating kamalian. Biglang pumasok si Adelaida, hawak ang kanyang briefcase. Ang kanyang mukha ay blanco, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang paghahanda para sa isang mabilis na pagtakas. Dapat na nating ilipat ang mga asset sa ibang bansa, wika nito ng walang emosyon. Ang mga awtoridad ay magsisimula ng mag-imbestiga bukas. Kung gusto nating iligtas ang natitira, kailangan nating umalis ngayon din. Ngunit bago pa man makapagsalita si Leandro, ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay biglang namatay. Ang kadiliman ay bumalot sa buong sala at ang bawat isa sa kanila ay napahinto. Mula sa labas, narinig nila ang tunog ng maraming sasakyan na huminto sa harap ng gate. Hindi na ito ang mga investor. Ito na ang mga maniningil ng utang at ang mga ahente ng batas na may dalang mga warrant. Sa kabilang panig ng kalsada, nakatanaw si Trina mula sa loob ng kanyang kotse. Ang bawat anino na kumikilos sa loob ng mansyon ay isang bahagi ng kanyang plano na nagkakatotoo. Hindi siya kailangang pumasok sa loob para maranasan nila ang takot. Sapat na ang makita niya ang kanilang pagkabalisa mula sa malayo. Ang inyong pagguho ay hindi bunga ng aking paghihiganti, bulong ni Trina sa sarili. Ito ay bunga ng inyong sariling kasakiman. Nakita niya si Leandro na sinusubukang tumakas sa pintong likod, ngunit sinalubong siya ng mga taong pinagkakautangan niya ng milyon-milyon. Ang boses ng mga nagagalit na tao ay umaalingaw-ngaw sa buong subdivision, isang tunog na dati ay inaakala nilang hindi nila mararanasan. Si Doña Belinda naman ay nakaupo lamang sa sahig, ang kanyang dangal na matagal niyang pinangalagaan ay tuluyan ng napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ang mansyon na dati nilang ipinagmamalaki ay naging isang kulungan. Walang sino man ang makakalabas ng hindi humaharap sa katotohanan. Para kay Trina, ito ang simula ng kanyang tunay na kapayapaan, ang makitang ang mga taong yumurak sa kanyang pagkatao
ay siya ring mga taong dinurog ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Ang araw ng grand project launch ng kumpanya ng mga Alcazar ay dumating, ngunit sa halip ng mga mamumuhunan at mga socialite ang mansyon ay napalibutan ng mga taong naghihintay ng hustisya. Sa loob ng ballroom na pinalamutian ng mamahaling kristal ang tension ay kasing tindi ng hanging bago ang bagyo. Inimbitahan ni Trina ang lahat ng mga biktima ng panloloko ng mga Alcazar, mga empleyadong hindi napasweldo, mga supplier na nalugi, at ang mga taong nawala ng tirahan dahil sa mga peking proyektong idinaan sa pangalan ng kumpanya. Nang tumuntong si Trina sa entablado, ang mga bulong-bulungan ay biglang tumahimik. Suot ang isang simpleng puting bestida na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na hindi niya kailanman naipakita noong siya ay nasa ilalim pa ng anino ng kanyang asawa. Leandro, Adelaida, Doña Belinda, tawag ni Trina sa mga pangalan nila. Ang bawat pangalan ay parang isang martilyong tumama sa kanilang mga konsensya. Inakala ninyong ang kapangyarihan ay nasusukat sa laki ng inyong mansyon at sa dami ng inyong panloloko. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay magtatapos. Sa malaking screen sa likuran ni Trina, nagsimulang maglaro ang mga video. Hindi lang ito basta video ng pagtataksil ni Leandro at Yeta. Ito ay isang buong kronolohiya ng kanilang mga krimen. Mula sa pagpalsipika ng mga pirma hanggang sa paglilipat ng mga pondo sa mga secret accounts ni Adelaida at ang pagpapanggap na pagbubuntis ni Yeta. Ang bawat detalye ay detalyado at hindi maitatanggi. Nakita ng mga bisita si Leandro na nakikipagsabwatan kay Adelaida kung paano uubusin ang perang naiwan ni Trina. Nakita nila si Yeta na tumatawa matapos lokohin ang isang matandang investor. Ang lahat ng ito, wika ni Trina habang tumutulo ang isang solong luha mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay nailabas na niya ang lahat ng pasanin ay hindi para sa aking sarili. Ito ay para sa lahat ng taong tinapakan ninyo. Ang katarungan ay hindi hinihingi, ito ay pinaglalaban. Sinubukan ni Adelaida na maglakad patungo kay Trina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Trina, sa tingin mo ba ay makakalusot ka? Wala kang legal na karapatan na ipakita ang mga ito. Legal na karapatan, sagot ni Trina nang may matamis na ngiti. Ang mga dokumentong ito ay ibinigay ko na sa mga awtoridad bago pa man tayo magsimula. Ang mga pulis ay nasa labas na at naghihintay sa bawat isa sa inyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga opisyal ng batas. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa sahig ay parang huling martilyo na nagpapatibay sa hatol ng kanilang kapalaran. Nakita ni Trina si Leandro na napaluhod sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang bakas ng pagkamayabang. Si Yeta naman ay pilit na nagtatago sa likod ng mga kortina, ngunit huli na ang lahat. Si Doña Belinda, na dati ay laging nakataas ang noo, ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupusasan ng mga pulis. Walang sigawan, walang gulo. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang tunog ng pagkabali ng mga maskarang matagal na nilang suot. Para kay Trina, ito ang pinakamagandang musika na kanyang narinig sa buong buhay niya. Ang katotohanan sa wakas ay malaya na. Ang loob ng ballroom ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat kumikislap na kamera ng mga mamamahayag ay tila mga kidlat na bumibigla sa bawat anino ng kasalanang itinago ng mga Alcazar. Sa gitna ng entablado, si Trina ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay simbolo ng isang babaeng hindi na kailangang yumukod kanino man. Si Leandro, na dati laging nakasuot ng mamahaling suit, ay nakaposas na ngayon. Ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay blangko, puno ng pagkalito at takot na hindi niya kailanman inakalang darating. Tiningnan niya si Trina, umaasang makakita ng kahit kaunting awa, ngunit ang tanging nakita niya ay isang malalim at malamig na kapayapaan. Trina, pakiusap. Pag-usapan natin ito, pabulong na wika ni Leandro habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa labasan. Tayo pa rin ang magkasama, di ba? Ang pamilya ay pamilya pa rin. Tumigil si Trina, sandaling lumingon sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang galit, ngunit may bigat na dumurog sa natitirang kapalaluan ni Leandro. Leandro, ang pamilya ay itinayo sa tiwala at paggalang. Winasak ninyo ang pundasyon nito nang wala kayong pasubali. Huwag mong tawaging pamilya ang isang bagay na itinuring ninyong negosyo at laro. Sa kabilang panig, si Adelaida ay tahimik na nakatayo, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nang dumaan ang mga opisyal sa kanyang tabi,
Hindi siya nagmakaawa. Sa halip tumingin siya kay Trina nang may halong puot at pagkamangha. Akala mo ba panalo ka na? Ang pagiging malinis mo ay walang saysay sa mundong ito. Hindi ako naghahangad ng gantimpala, Adelaida, sagot ni Trina. Ang gusto ko lang ay ang katahimikan na ninakaw ninyo sa akin. Habang inilalabas ang tatlong pangunahing salarin, isang malakas na tunog mula sa parking lot, ang gumulantang sa lahat ang hatak ng isang malaking tow truck. Sa screen ipinakita ni Trina ang video ng supercar ni Leandro, ang mismong sasakyan na ginamit sa mga gabi ng pagtataksil. Sa harap ng maraming tao, ang sasakyang iyon ay kinakalas at dinala patungo sa isang pampublikong bairak, isang simbolo ng kanilang marangyang buhay, na ngayon ay itinuturing na basura. Ang bawat taong naroon ay nagpalakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang negosyante, kundi palakpak para sa isang babaeng nagkaroon ng tapang na tumayo laban sa isang sistema ng pang-aabuso. Nang tuluyang mailabas ang mga alcazar ang ballroom, ay unti-unting naging tahimik. Naiwan si Trina sa gitna ng entablado. Sa sandaling iyon, ang bigat na ilang taon niyang dinala sa kanyang balikat ay tuluyang naglaho. Wala na ang takot. Wala na ang mga pag-aalinlangan. Lumapit sa kanya si Mang Tomas, ang kanyang matapat na kasama, at iniabot ang isang basong tubig. Tapos na, Ma'am Trina. Ang lahat ng kanilang ninakaw ay unti-unti na nating mababawi sa pamamagitan ng legal na proseso. Tumango si Trina, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa malayo sa labas ng malalaking bintana kung saan ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Hindi niya kailangang maging marangya, hindi niya kailangang maging makapangyarihan sa paraang ginusto nila. Ang tanging kailangan niya ay ang kalayaan na maging siya mismo. Sa wakas ang entablado ay kanya na, at ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay nakasulat na sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga araw matapos ang paglalantad ay naging mabilis at puno ng ingay ng hustisya. Sa loob ng courtroom, ang kapaligiran ay malinis at formal, isang matinding kaibahan sa magulo at madilim na buhay na pinamunuan ng mga alcazar. Si Leandro, na dati laging nakataas ang noo at puno ng kayabangan, ay nakaupo sa loob ng court cage. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang bawat tanong ng hukom ay parang isang hampas ng martilyo na unti-unting dumudurog sa natitira niyang pag-asa. Ang hatol sa kaso ng embezzlement, fraud at insurance scams. Ang boses ng hukom ay dumagundong sa loob ng silid. Si Doña Belinda, na nakaupo sa tabi ng kanyang anak, ay hindi na ang babaeng nananakot sa bawat tauhan sa mansyon. Siya ay mukhang matanda na, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang rosaryo. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig, marahil ay napagtatanto na ang lahat ng kanyang pagmamahal na puno ng manipulasyon ang siya ring sumira sa pamilyang kanyang pinagmalaki. Sa kabilang panig, si Yeta ay patuloy na umiiyak, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi nakakakuha ng awa mula sa sinuman. Ang mga kasinungalingan niya, lalo na ang tungkol sa peking pagbubuntis, ay naging mitsa para sa karagdagang kaso ng perjury. Nang tawagin si Trina sa witness stand, tumayo siya ng buong tiwala. Hindi siya nagbigay ng testimonya ng may puot. Sa halip, nagsalita siya ng may malamig na katotohanan. Ibinahagi niya ang bawat dokumento, ang bawat detalye ng panlolokong dinanas niya. Hindi ako narito para maghiganti, wika ni Trina sa harap ng hukuman. Narito ako upang tiyakin na ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang katotohanan na dapat maranasan ng bawat biktima ng pang-aabuso. Nang matapos ang paglilitis, ang hatol ay malinaw. Mahabang panahon ng pagkakakulong para kay Leandro at Adelaida, habang si Doña Belinda ay hinatulan ng house arrest dahil sa kanyang edad at kondisyon, ngunit ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska ng pamahalaan para bayaran ang lahat ng kanilang mga biktima. Paglabas ni Trina sa korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Nakita niya si Adelaida na hinihila ng mga pulis patungo sa kulungan. Tumigil ang abogado at tumingin kay Trina ng huling pagkakataon. Walang galit, walang puot, tanging pagkilala lamang. Trina, tawag ni Adelaida. Alam mo ba, kung hindi mo pinili ang maging matapat, marahil ay kasama mo na ako sa loob. Yun ang pagkakaiba natin, Adelaida, sagot ni Trina ng mahinahon. Pinili kong maging biktima sa simula, ngunit pinili kong maging malaya sa dulo. Ikaw pinili mong maging bilanggo ng sarili mong kasakiman. Iniwan ni Trina ang mga alcazar sa likuran. Hindi na niya kailangan pang lumingon.
Ang kanilang hatol ay hindi na lamang legal. Ito ay ang resulta ng kanilang sariling mga desisyon. Ang mansyon na dati niyang tinawag na tahanan ay wala na, ang pamilyang dati niyang pinaglingkuran ay nagkawatak-watak na. Ngunit sa lahat ng ito si Trina ay nakatayo pa rin matatag malaya at higit sa lahat tunay na masaya. Isang taon ang lumipas. Ang lungsod ay patuloy sa mabilis nitong pag-ikot, ngunit para kay Trina ang oras ay tila huminahon. Nakatayo siya sa isang maluwag na balkonahe ng kanyang bagong opisina, tanaw, ang abot tanaw ng Maynila. Hindi na ito ang mansyon ng mga Alcázar kundi isang gusaling kanyang pinaghirapang itayo mula sa sarili niyang ipon at tiyaga. Ang kumpanyang binuo niya, ang Bagong Bukas Logistics, ay hindi lamang nakatuon sa kita. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang nawala ng tiwala sa sarili dahil sa mga abusadong asawa at pamilya. Tuwing umaga ang bawat pasilyo ng kanyang opisina ay napupuno ng tawanan at pag-asa. Binuksan ni Trina ang isang drawer sa kanyang mesa. Doon sa ilalim ng mga mahahalagang kontrata ay ang isang maliit na sobre na naglalaman ng mga labi ng kanyang nakaraang buhay, isang lumang litrato, ang kanyang lumang singsing, at ang mga dokumento ng pag-aari na dati naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ngayon ang mga ito ay mga alaala na lamang ng isang babaeng dati ay nakakulong sa utang na loob. Pumasok si Mang Tomas, dala ang isang tasa ng tsaa. Ma'am Trina, handa na ang mga papeles para sa scholarship program na ilulunsad natin para sa mga anak ng mga biktima ng financial abuse. Marami ang naghihintay. Ngumiti si Trina. Salamat, Mang Tomas. Siguraduhin nating ang bawat isa sa kanila ay makakaramdam na hindi sila nag-iisa. Lumabas siya ng opisina at naglakad sa parke sa tapat ng gusali. Doon nakita niya ang isang batang babae na naglalaro, ang kanyang ina ay masayang nanonood sa tabi. Naalala ni Trina ang kanyang sarili noong siya ay nagsisimula pa lamang, ang takot, ang pangungulila sa pagmamahal at ang pag-asang balang araw magiging maayos din ang lahat. Hindi na niya hinahanap ang pag-ibig na nakabase sa pagpapasailalim. Natutunan niya na ang pinakamahalagang relasyon na dapat niyang pangalagaan ay ang relasyon niya sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad na kanyang natamo ay hindi para sa mga Alcázar, dahil ang mga ito ay kailangang magbayad sa kanilang mga kasalanan, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan upang mabigyang daan ang isang mas maliwanag na kinabukasan. Habang papalubog ang araw, ang kulay kahel at ginto ng langit ay nagbibigay ng payapang liwanag sa kanyang mukha. Ang bawat sugat na kanyang natamo ay hindi na masakit. Ito ay naging mga marka ng kanyang katatagan. Hindi na siya ang Trina na lumuhod sa harap ng biyenan. Siya na si Trina, isang babaeng malaya, matapang at buong buo. Sa wakas, ang bagong simula na matagal niyang inasam ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay ang kanyang realidad. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, huminga siya ng malalim, ramdam ang sarap ng hangin na walang halong takot o pagsisisi. Isang tahimik na hapon sa tabing dagat, habang ang mga alon ay marahang humahampas sa dalampasigan, na upo si Trina sa isang bangkong kahoy. Hawak niya ang isang lumang kuwaderno, ang huling talaan ng kanyang nakaraan. Sa bawat pahina nito ay nakasulat ang mga aral na natutunan niya mula sa sakit sa taksil at sa sariling pagbangon. 3 tanong ang nanatili sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon. Una, nakapagpatawad na ba ako? Tiningnan niya ang dapit hapon. Hindi niya pinatawad ang mga Alcázar dahil sila ay nagbago, dahil sa totoo lang, ang bawat isa sa kanila ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling mga kasinungalingan sa loob ng malamig na rehas. Pinatawad niya sila dahil sa wakas ay napagtanto niyang ang pagkapuot ay isa ring uri ng gapos. Sa pagbitaw niya sa puot, lumaya siya. Ang kapatawaran ay hindi regalo para sa kanila. Ito ay ang huling piraso ng kanyang sariling kapayapaan. Pangalawa, nakahanap na ba ako ng tunay na kapayapaan? Sa pagdinig ng huni ng mga ibon at pagdama sa hangin ng dagat, alam niyang ang sagot ay oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ang buhay nang walang takot sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi na siya kailangang mag-alala sa hiya o sa utang na loob na ipinilit sa kanya ng lipunan. Ang kanyang halaga ay hindi na nakabase sa kung sino ang kanyang asawa o kung gaano karami ang kanyang ari-arian. Ang kanyang halaga ay nasa kanyang sariling pagkatao. Pangatlo, anong aral ang aking naiiwan? Isinara ni Trina ang kwaderno.
Ang aral ay simple ngunit napakalalim. Ang pinakamagandang desisyon na magagawa ng isang babae ay ang pumili ng sariling landas. Kahit pa ang landas na iyon ay mangangahulugan ng pag-iwan, sa lahat ng akala niya ay mahalaga. Ang pag-ibig na nagpapaliit sa iyong pagkatao ay hindi pag-ibig, ito ay control. At ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang iyong boses, kundi sa kung gaano kalinaw ang iyong paninindigan sa harap ng kawalang katarungan. Tumayo si Trina at humarap sa malawak na karagatan. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Hindi niya dala ang anumang pait ng nakaraan. Sa kabilang banda ng dagat, isang bagong araw ang nagsisimula para sa marami, at para sa kanya ito ay isang pagkakataong patuloy na mamuhay ng marangal. Wala na ang mga alcazar, wala na ang mga anino ng kasinungalingan. Ang tanging natitira ay ang malinis na pahina ng bukas. Huminga siya ng malalim, inilagay ang kwaderno sa kanyang bag at naglakad palayo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang niya ay magaan, malaya at punong-puno ng pag-asa. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay natapos na, ngunit ang kwento ng kanyang tunay na buhay, ang buhay na siya mismo ang nagmamay-ari, ay doon pa lamang nagsisimula.